Charlie. And I'm Aya. And we are BD! Biglang pumutok ang linya ng kuryente sa bayan ng Lianga sa Surigao del Sur nang yumanig ang magnitude 7.4 na lindol. Oh my God! Ilang tindahan ang nawalan ng ilaw. Nagpulasan din ang mga empleyado ng convenience store na ito sa Kapalong, Davao del Norte pasado alas 10 ng gabi. Laglagan ng mga paninda at nawalan pa nga ng kuryente. Sa labas, nagsasayawan na mga poste at naglabasan na rin ng iba pang mga residente. Nagtumbahan din ang mga paninda sa convenience store na yan sa Bayugan City sa Agusan del Sur. Bumigay ang bahagi ng gusaling yan. At sa simbahang ito, nagkabitak-bitak ang pader. Sa panayam ng One Balita Weekend sa Surigao PDRRMO, pinaka-apektado raw talaga ang sentro ng lindol. The municipality of Binatuan, doon talaga ang mga pinsala. May mga bahay na nasisira doon. Ito yung datos, yung totally is 107 households at yung partially is 335. Sabi naman ng gobernador ng Surigao del Sur na si Alex Pimentel sa programang Bangon Bayan with Mon, hindi bababa sa 3 na rin daw ang naitalang namatay pero hindi dahil natabunan ng guho. Bukod dyan, 8 rin daw ang naitalang sugatan. Sa ngayon, patuloy na ang pagpapadala ng relief pack sa mga apektadong residente. Ang pinagpapasalamat na lang daw ni Gov, hindi na masyadong napinsala ang ibang munisipyo. Ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH. Kitang-kita naman po natin ang mga kababayan dito na lumilindol, lumilindol! And for today's video, we're going to teach you how to pack a survival kits in 72 hours. Let's go! First one, we need health kit, including toothbrush, toothpaste, comb, and soap to help you stay clean and safe. The second thing is we need clothes, so that if we get wet, torn, or ruined, you will have a comfortable change of clothes on hand. The next one is medicines. The supply chain could be interrupted and pharmacies may not be able to fill prescriptions during a crisis. The next one is flashlights to help you get through these dark moments. The next one is food. Protection from environmental factors that may cause contamination, damage, or decay in the process of transport, storage, or selling.